Iniisip ba ninyo na ang demensya ay nagsisimula sa utak, ngunit mali po kayo? Sa loob ng 25 taon kong panggagamot sa libu-libong pasyenteng may demensya, natuklasan ko na mahigit 90% sa kanila ay hindi sa utak unang humina, kundi sa kanilang bituka. At ang mas nakakagulat na katotohanan ay sa mismong sandaling ito ang pamamaga na nagsimula sa inyong bituka ay tahimik na umaakyat patungo sa inyong utak sa pamamagitan ng mga daluyan ng dugo. Nangyayari ito nang walang anumang sakit, nang walang anumang babala. Ito ang nakakagulat na katotohanang isiniwalat ng mga mananaliksik mula sa mga pangunahing institusyon ng agham at teknolohiya dito sa Pilipinas. Mula ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo ng malinaw ang mga babalang senyales na ipinapadala ng inyong bituka. Magandang araw po. Ako si Dr. Rodrigo Lim, isang espesyalista sa neurology. 25 taon ko nang pinag-aralan ang kalusugan ng utak sa mga nakatatanda at ang pag-iwas sa mga malalang sakit. Mayroon akong isang napakahalagang bagay na dapat sabihin sa inyo sa video na to. Hindi ninyo kailangan ng mamahaling health supplements. Hindi ninyo kailangan ng espesyal na gamot. Isa sa mga pasyente ko ay 10 taon nang nahihirapan sa hindi pagkatunaw ng pagkain at paghina ng memorya. Ngunit matapos siyang kumain ng isang ordinaryong sangkap, na nagkakahalaga lamang ng mga 15 piso sa loob ng 3 buwan, tuluyan siyang nagbago. Kung ano ang sangkap na iyon at paano ninyo ito dapat kainin lahat, ay ibubunyag ko ngayon. Manatili po kayong nakatutok hanggang sa dulo. Ngunit bago iyon, mayroon muna akong ipapasuri sa inyo. Nakakaranas ba kayo ng mga sintomas na ito? Una, pagkagising sa umaga, pakiramdam ninyo ay pagod at mabigat ang katawan ng walang dahilan. Kahit sapat ang tulog, hindi maganda ang pakiramdam ng katawan. Pangalawa, madalas mamanhid ang inyong mga kamay at paa. Lalo na sa madaling araw o sa umaga, may parang kuryenteng gumagapang sa dulo ng inyong mga daliri. Pangatlo, pakiramdam ninyo ay nanghihina kayo kapag umaakyat ng hagdan. Dati ay ayos lang, pero ngayon ay madali na kayong hingalin at wala ng lakas ang inyong mga binti. Pang-apat, madalas kayong makalimot. Lagi ninyong nakakalimutan kung ano ang gagawin ninyo kahit kakaisip nyo lang dito. Panlima, bumaba ang inyong konsentrasyon. Kahit nanonood ng telebisyon, hindi pumapasok sa isip ninyo ang nilalaman. Kung 3 o higit pa sa 5 ito ang nararanasan ninyo, kailangan ninyong mag-ingat ngayon din. Dahil ang lahat ng sintomas na ito ay maaring nagsisimula sa bituka. Paano nangyari iyon? Ipaliwanag ko po. Kapag nagkaroon ng bahagyang pamamaga sa bituka, agad na tumutugon ang ating katawan. Ang mga immune cell sa loob ng bituka ay nagsisimulang maglabas ng mga kemikal na hudyat ng pamamaga. Ang mga hudyat na ito ay kumakalat sa buong katawan sa pamamagitan ng dugo. Dahil dito, ang ating nervous system ay napupunta sa isang estado ng stress. Para bang tumutunog na sirena ng emergency ang buong katawan ay nagiging tensyonado. Kapag nagpatuloy ang tensyon na ito, unti-unting bumababa ang paggana ng utak. Dahil bumababa ang metabolismo ng enerhiya, pagod pa rin kayo kahit pagkagising sa umaga. Dahil bumabagal ang paghahatid ng signal sa mga nerbiyos na mamamanhid ang mga kamay at paa at nawawalan kayo ng lakas. Dahil hindi gumagana ng maayos ang mga selula ng utak, humihina ang memorya at konsentrasyon. Lahat ito ay nagsisimula sa bituka. Ngayon, ipapaliwanag ko ng detalyado kung paano umaakyat ang pamamaga mula sa bituka patungo sa utak sa pamamagitan ng mga daluyan ng dugo. Sa loob ng ating bituka ay may humigit kumulang 100 trilyong mikrobyo na nabubuhay. Ang mga mikrobyong ito ay nahahati sa 2 pangunahing uri, ang mabubuting bakterya na nagpoprotekta sa katawan at ang masasamang bakterya na nagdudulot ng pamamaga. Sa bituka ng isang malusog na tao, ang ratio ng mabuti at masamang bakterya ay pinapanatili sa humigit kumulang 8:2. Ngunit dito nagsisimula ang problema. Kapag nagsimulang masira ang balanse na ito, nagiging 5-5 ito at sa huli ay tuluyang nababaligtad sa 3-pito. Kapag sinimula ng masasamang bakterya na atakihin ang pader ng bituka, nagkakaroon ng maliliit na butas dito. Sa mga butas na iyon, tumatagas ang mga lason at inflammatory substances papasok sa daluyan ng dugo. At ang mga inflammatory substances na ito ay umiikot sa buong katawan sa pamamagitan ng dugo at sa huli ay nakakarating sa utak. Ang mga inflammatory substances na nakarating sa utak ay unti-unting sinisira ang mga selula ng utak
Nasasaktan ang bahagi ng hippocampus na responsable sa memorya at humihina ang bahagi na kumokontrol sa emosyon na siyang simula ng demensya at depresyon. Kung gayon, bakit nga ba nasisira ang balanse sa ating bituka? Sasabihin ko sa inyo ang 5 pangunahing dahilan na natuklasan ko habang ginagamot ang aking mga pasyente. Ang una ay ang maling gawi sa pagkain. Kung madalas kayong kumain ng mga processed food, asukal at harina, mabilis na dumarami ang masasamang bakterya. Ang partikular na problema ay ang mga chemical additives sa mga instant na pagkain. Ang mga sangkap tulad ng preservatives, food coloring at artificial sweeteners ay direktang umaatake sa lining ng bituka. Para itong kinikiskis ng liha, unti-unting ginagasgas ang pader ng bituka. Dahil dito, numinipis ang lining ng bituka at nagsisimula ang pamamaga, hindi pinalalampas ng masasamang bakterya ang pagkakataong ito. Mabilis silang dumarami at gumagawa ng mga lason. Ang lason na ito ay lalo pang sumisira sa pader ng bituka at pinapabilis ang reaksyon ng pamamaga. Nagsisimula na ang isang masamang siklo. Ang pangalawa ay ang talamak na stress. Kapag nakakaramdam tayo ng stress, naglalabas ang ating katawan ng isang espesyal na hormone. Ang hormone na ito ay tinatawag na cortisol o sa madaling salita ang tension hormone. Pinipigilan ng tension hormone na ito ang paggalaw ng bituka at sinasawata ang aktibidad ng mabubuting bakterya. Ngunit may mas malaki pang problema. Pinapahina ng talamak na stress ang mismong lining ng bituka. Sa normal na kalagayan, ang lining ng bituka ay dapat makapal at matibay na parang kumot. Ngunit kung patuloy na nakakaranas ng stress ang lining na ito, ay numinipis na parang tissue paper. Dahil dito, madaling nakakalusot ang mga lason at nagsisimula ang pamamaga. Ang pangatlo ay ang labis na pag-inom ng gamot. Lalo na ang antibiotics, kahit 1 linggo lang tong inumin, kalahati ng mabubuting bakterya ay nawawala at tumatagal ng hindi bababa sa 3 hanggang 6 na buwan bago ito muling manumbalik. Ganito rin sa mga pain reliever. Maaari itong makasira sa pader ng bituka at kung malala ay magdulot pa ng pagdurugo sa bituka. Ang pang-apat ay ang pagtanda. Paglampas ng edad 60, bumabagal ang bilis ng paghilom ng bituka. Ang pader ng bituka na dati ay gumagaling sa loob ng 4 hanggang 7 araw noong bata pa ngayon ay inaabot na ng 1 hanggang 2 linggo. Ang panlima ay ang kakulangan sa ehersisyo. Dahil sa pagbaba ng pisikal na aktibidad mula noong pandemya, humina ang paggalaw ng bituka ng maraming tao. Kapag hindi gumagalaw ng maayos ang bituka, mas matagal nananatili ang mga lason at ang mga lason na ito ay nasisipsip sa pamamagitan ng pader ng bituka na nagiging sanhi ng pagkalat ng pamamaga sa buong katawan. Kamusta na kaya ang kalagayan ng inyong bituka ngayon? Kung meron man lang isa sa 5 ito na naaangkop sa inyo, kailangan ninyong mag-ingat ngayon din. Ngunit hindi dito nagtatapos. Ang pamamaga na nagsimula sa bituka ay hindi lamang nananatili doon. Kumakalat ito sa buong katawan. Ipaliwanag ko kung paano ito nangyayari. Ang immune system ng ating katawan ay tulad ng isang guwardya na humaharang sa mga dayuhang mananakop. Kapag nagkaroon ng pamamaga, sa bituka umaandar ang immune system. Ang problema, masyadong OA o overacting ang reaksyon ng mga guwardyang ito. Kung tuloy-tuloy ang pamamaga, nagsisimulang magwala ang immune system. Hindi lang ang mga dayuhang mananakop ang inaatake nito, kundi pati na rin ang normal na selula ng ating katawan. May kasabihan tayo, huwag mong sunugin ang bahay para lang makapatay ng daga. Ganoon mismo ang sitwasyon. Sa pagnanais na sugpuin ang pamamaga sa bituka, lalo lamang nitong ikinakalat ang pamamaga sa buong katawan. Sa katunayan, ayon sa mga resulta ng pag-aaral, mahigit 60% ng mga pasyenteng may autoimmune disease ay unang natutuklasan na may pamamaga sa bituka. Ang mga sakit tulad ng rheumatoid arthritis, sakit sa thyroid, at psoriasis ay maaaring magsimula lahat sa bituka. Hindi rin ligtas ang utak. Ngayon, ipapaliwanag ko ng detalyado ang eksaktong landas na tinatahak ng pamamaga mula sa bituka patungo sa utak. Meron tayong nerbiyos sa katawan na direktang nag-uugnay sa bituka at utak. Tulad ng linya ng telepono, nag-uusap ang bituka at utak sa pamamagitan ng nerbiyos na ito. Ang nerbiyos na ito ay tinatawag na vagus nerve. Sa pamamagitan ng nerbiyos na ito, 90% ng mga signal ay ipinapadala mula sa bituka patungo sa utak.
Kapag nagkaroon ng pamamaga sa bituka, ang signal ng pamamaga ay direktang ipinapadala sa utak sa pamamagitan ng linyang ito. Sa sandaling matanggap ng utak ang signal na ito, sinisimulan nito ang isang stress response at pinapagana ng labis ang immune system. Ngunit hindi dito nagtatapos ang problema. Kapag nasira ang pader ng bituka, ang mga lason at mga piraso ng bakterya ay tumatagas sa mga maliliit na siwang ng pader papasok sa daluyan ng dugo. Sa madaling salita, nabubutas ang pader ng bituka at tumatagas ang mga lason tulad ng pagtagas ng tubig. Ang kondisyong ito ay tinatawag na leaky gut syndrome. Ang mga inflammatory substances na pumasok sa daluyan ng dugo ay umiikot sa buong katawan at sa huli ay nakakarating sa mga daluyan ng dugo sa utak. Ang ating utak ay may espesyal na proteksyon. Tulad ng gate ng bahay, ito ay isang harang na pumipigil sa masasamang bagay na makapasok sa loob ng utak. Ito ay tinatawag na blood-brain barrier. Karaniwan, pinipigilan ng harang na ito ang pagpasok ng mga lason. Ngunit kung patuloy na umaatake ang mga inflammatory substances sa huli, ay hihina rin ang harang na ito. At kapag nagsimulang makapasok ang mga inflammatory substances sa loob ng utak, nagsisimulang masira ang mga selula ng utak. Mayroong mga espesyal na selulang tagalinis sa utak. Karaniwan, ang kanilang tungkulin ay linisin ang utak at alisin ang mga sirang selula. Ang mga selulang tagalinis na ito ay tinatawag na microglial cells. Ngunit kapag pumasok ang mga inflammatory substances, nagwawala ang mga selulang tagalinis na to. Mula sa pagiging tagalinis, nagiging tagasira sila. Nagsisimula silang umatake ng walang pinipili kahit na ang mga normal na selula ng utak. At may isang partikular na lugar na unang tinatamaan. Ito ay ang imbakan ng memorya sa loob ng utak. Tulad ng hard disk ng computer dito, nakaimbak ang ating mga alaala. Ang lugar na ito ay tinatawag na hippocampus. Ang hippocampus ang gumagawa ng mga bagong alaala at kumukuha ng mga lumang alaala. Kapag nasira ang hippocampus dahil sa pamamaga, hindi mo na maaalala ang nangyari kahapon at makakalimutan mo kahit ang pinag-usapan ninyo kanina lang. At habang humihina ang bahagi na kumukontrol sa emosyon, nagsisimula ang depresyon at pagkabalisa. Sa isang eksperimento sa mga hayop na pag-alaman na ang mga daga na pinagkalooban ng pamamaga sa bituka ay bumaba ng 40% ang kanilang memorya pagkatapos ng 6 na linggo. Nang suriin ng mga mananaliksik sa Pilipinas ang bakterya sa bituka ng mga pasyenteng may maagang yugto ng demensya, nagpakita ito ng ganap na naiibang distribusyon kumpara sa mga normal na tao. Halos wala ng mabubuting bakterya at puno ito ng masasamang bakterya na nagdudulot ng pamamaga. Hindi ito isang simpleng pagkakataon. Ang bituka at utak ay mas magkaugnay kaysa sa inaakala natin at kapag bumagsak ang bituka kasama nitong bumabagsak ang utak, ibabahagi ko sa inyo ang kwento ng isa sa mga pasyenteng nakilala ko mismo sa aking klinika. Siya si Ginang Rosita Cruz, 72 taong gulang mula sa Quezon City. Si Ginang Cruz ay 10 taon nang nagdurusa sa hindi pagkatunaw ng pagkain. Paulit-ulit ang kanyang constipation at pagtatae at laging bloated ang kanyang tiyan. Dahil mag-isa siyang nakatira, madalas siyang kumakain ng mga pagkain mula sa convenience store at laging umiinom ng gamot para sa panunaw at sakit na bigay ng ospital. Malaki rin ang kanyang stress dahil sa pag-aalala sa kanyang mga anak at halos nasa bahay na lang siya simula nung pandemya. Noong nakaraang taon, nagsimula siyang makaranas ng mga kakaibang sintomas. Hindi niya maalala ang mga nangyari, ilang araw na ang nakalipas. Madalas niyang nakakalimutan ng mga usapan at inuulit-ulit ang kanyang sinasabi. Dinala siya ng kanyang nag-aalalang anak para sa pagsusuri sa demensya at lumabas sa resulta na pinaghihinalaan siyang nasa maagang yugto na. Niresetahan siya ng gamot para sa demensya ngunit halos walang epekto ito. Noong panahong iyon, sinabi ko na suriin natin ang kalagayan ng bituka ni Ginang Cruz. Ang resulta ng kanyang blood test ay nagpakita na ang kanyang inflammation levels ay 3 beses na mas mataas kaysa normal. Sa pagsusuri ng bakterya sa kanyang dumi, napakarami ng masasamang bakterya at halos wala nang matagpuang mabuting bakterya. Lahat ng 5 sanhi na nabanggit ko kanina ay akma kay Ginang Cruz, malinggawi sa pagkain talamak, na stress, labis na pag-inom ng gamot, pagtanda at kakulangan sa ehersisyo. Sinabi ko kay Ginang Cruz na simulan natin ang paggamot sa kanyang bituka. Una, binago namin ang kanyang dieta. Binawasan namin ang processed foods at dinagdagan ng fermented foods. At niresetahan ko siya ng probiotics para magdagdag ng mabubuting bakterya sa kanyang bituka.
Itinigil namin ang mga hindi kinakailangang gamot. Nagsimula siyang maglakad ng 30 minuto araw-araw at natuto siyang mag-meditate at mag-deep breathing para pamahalaan ang stress. Pagkalipas ng 3 buwan, nang bumalik si Ginang Cruz, nagulat ako. Naging masaya ang kanyang mukha at malinaw ang kanyang mga mata kapag nagsasalita. Dok, parang luminaw ang isip ko. Ang gaan ng pakiramdam ko pagkagising sa umaga at nawala na rin ang constipation ko. Sinabi niya na nawala na ang panlalamig ng kanyang mga kamay at paa at masarap na ang kanyang tulog. Ang pinakamahalaga, bumalik ang kanyang memorya. Malinaw niyang naaalala ang mga nangyari, ilang araw na ang nakalipas at hindi na niya nakakalimutan ang mga usapan. Sa muling pagsusuri, bumalik sa normal ang kanyang inflammation levels at bumuti ng malaki ang distribusyon ng bakterya sa kanyang bituka. Tulad ni Ginang Cruz, hindi mabilang ang mga kaso na nakita ko kung saan gumaling ang utak ng gamutin ang bituka. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Ang susunod na bahagi ay napakahalaga. Makinig po kayong mabuti. Kaya ngayon, meron akong isang espesyal na bagay na nais ipakilala sa inyo. Ito ay ang luya. Luya, marahil marami sa inyo ang magtataka. Ngunit ang luya ay hindi lamang isang simpleng pampalasa. Ang dahilan kung bakit ito ginamit sa libu-libong taon sa medisina ng silangan ay napatunayan na ngayon ng agham. Ang pangunahing sangkap ng luya ay ang gingerol. Ipapaliwanag ko sa 7 puntos kung ano ang ginagawa ng gingerol sa ating katawan. Una, meron itong malakas na epekto laban sa pamamaga. Binabawasan ng gingerol ng 80% ang produksyon ng mga sangkap na nagdudulot ng pamamaga. Sa isang pag-aaral ng bigyan ng luya ang mga pasyenteng may arthritis na bawasan ng kalahati ang kanilang sakit. Ganito rin sa pamamaga ng bituka. Kapag nabawasan ang pamamaga, gumagaling ang pader ng bituka at napipigilan ang pagtagas ng mga lason sa daluyan ng dugo. Pangalawa, epekto sa pagpapalawak ng daluyan ng dugo. Pinapalawak ng luya ang mga daluyan ng dugo at pinapabuti ang sirkulasyon. Sa isang eksperimento sa mga nakatatandang 5 taong gulang pataas ang grupo na regular na kumonsumo ng luya ay bumuti ng 25% ang kanilang memorya. Dahil bumuti ang daloy ng dugo patungo sa utak, bumuti rin ang paggana ng utak. Ginagamit ng utak ang 20% ng kabuuang oxygen ng ating katawan. Kapag bumuti ang daloy ng dugo, nagiging aktibo ang mga selula ng utak. Pangatlo, pinaparami nito ang mabubuting bakterya sa bituka. Ang pagkonsumo ng luya sa loob ng 6 na linggo ay nagpapataas ng 60% sa bilang ng mga kapaki-pakinabang na bakterya sa bituka. Bukod pa rito, gumagawa rin ito ng mga sangkap na nagpoprotekta sa pader ng bituka. Pinipigilan nito ang leaky gut syndrome. Kapag dumami ang mabubuting bakterya, natural na napipigilan ang masasamang bakterya at nagbabago mismo ang kapaligiran sa bituka. Pang-apat, pinapabuti ang panunaw. Pinapabilis ng luya ng 30% ang paglabas ng pagkain mula sa tiyan. Pinaparami rin ito ang paglabas ng mga digestive enzymes kaya nababawasan ang pakiramdam ng kabag pagkatapos kumain. Kapag maganda ang panunaw, bumubuti rin ang pagsipsip ng mga sustansya at napipigilan ang matagal na pananatili at pagkabulok ng pagkain sa bituka. Panlima, malakas na epekto bilang antioxidant. Sa loob ng ating katawan, mayroong masasamang sangkap na nagpapakalawang sa mga selula. Ito ay tinatawag na free radicals. Tulad ng pagkakalawang ng bakal, sinisira ng mga free radicals na ito ang ating mga selula. Tinatanggal ng luya ang mga free radicals na ito at pinoprotektahan ang mga selula ng utak. Kapag naipon ang mga free radicals, bumibilis ang pagtanda at nasisira ang mga selula ng utak. Pang-anim, pinabababa nito ang stress hormones. Ayon sa mga resulta ng pag-aaral, ang regular na pagkain ng luya ay nagpapababa ng 28% sa stress hormone na cortisol. Kapag mataas ang cortisol, humihina ang lining ng bituka at lalong lumalala ang pamamaga. Pinuputol nito ang masamang siklo. Pampito, pinapalakas ang immune system. Pinapataas nito ang aktibidad ng mga immune cells na nagpapalakas sa resistensya laban sa mga impeksyon at pamamaga. Kapag tumaas ang immunity, nahaharangan ng mga dayuhang mananakop habang kinokontrol ang labis na reaksyon ng immune system, nagkakaroon ng balanse. Ang 7 benepisyong ito ay napatunayan na lahat ng agham. Ngunit may mahalagang bagay dito. Ang epekto ng luya ay lubos na nag-iiba depende sa kung paano ito kinakain. Ituturo ko sa inyo ang 4 na golden combinations na inirekomenda ko sa aking mga pasyente. Una, luya at pulot pukyutan, honey. Kapag nagsama ang gingerol ng luya at ang mabubuting sangkap sa pulot, biglang dumarami ang mga kapaki-pakinabang na bakterya sa bituka. Sa umaga bago kumain, hiwain. Nang manipis ang isang piraso ng luya, ibabad sa pulot at kainin.
Huwag ihalo ang pulot sa mainit na tubig. Sa temperaturang higit sa 60 degrees Celsius, nasisira ang mga enzyme ng pulot, kaya ihalo ito sa maligamgam na tubig o kainin ng direkta. Pangalawa, luya at dates. Ang kombinasyong ito ay nagpapalakas ng husto sa sirkulasyon ng dugo. Ito ay napakabuti, lalo na sa mga taong laging malamig ang mga kamay at paa. Maglagay ng 3 hanggang 4 na piraso ng luya at 5 piraso ng dates sa tubig at pakuluan sa mahinang apoy sa loob ng 30 minuto. Kung iinumin ito ng maligamgam bago matulog, bubuti ang panlalamig ng mga kamay at paa at gaganda rin ang kalidad ng tulog. Pangatlo, luya at lemon. Kapag idinagdag ang vitamin C ng lemon sa epektong anti-inflammatory ng luya, doble ang epekto nitong antioxidant. Tumutulong itong maglabas ng mga lason sa katawan at linisin ang mga daluyan ng dugo. Ibabad ang 1 piraso ng luya at kalahating lemon sa maligamgam na tubig at inumin 30 minuto bago mag-almusal. Ngunit kung iinumin ng marami habang walang laman ang tiyan, maaring humapdi ito kaya magsimula muna sa maliit na dami. Pang-4, luya at isdang mayaman sa omega 3. Maaring medyo hindi inaasahan ito, ngunit ito ay isang napakalakas na kombinasyon. Ang mga isda tulad ng tuna, sardinas o alumahan, mackerel ay mayaman sa omega 3. Ang omega 3 ay isang mahalagang sangkap para sa kalusugan ng utak at kapag kinain kasama ng luya, mas tumataas ang pagsipsip nito. Sa isang malaking pag-aaral na isinagawa sa Netherlands ang grupo na sapat ang konsumo ng omega, 3 ay nabawasan ng kalahati ang panganib na magkaroon ng demensya. Maaari ninyong isama ang luya kapag nag-iihaw ng isda o inumin ito kasabay ng salabat. Tinatanggal nito ang lansa at pinapabuti ang pagsipsip ng sustansya, kaya 2 ang benepisyo. Mula sa 4 na kombinasyong ito, piliin ang angkop sa inyong kalagayan. Kung may problema sa panunaw, luya at pulot. Kung malamig ang mga kamay at paa, salabat na may dates. Kung kailangan maglabas ng lason, luya at lemon. Kung nag-aalala sa memorya, luya at isdang mayaman sa omega 3. Kung regular ninyo itong gagawin araw-araw, tiyak na mararamdaman ninyo ang pagbabago pagkatapos ng 3 buwan. Bukod dito, ituturo ko rin sa inyo ang mga pinalawak na kombinasyon na magagamit depende sa sintomas. Kung may sipon o makati ang lalamunan, magdagdag ng ugat ng sibuyas sa luya. Nagpapawis ito at nagpapataas ng temperatura ng katawan para palakasin ang immunity. Kung may pamamanas o hindi maganda ang pag-ihi, sabayan ng mais ang luya, tumutulong ito sa pag-ihi at pinapabuti ang metabolismo ng tubig sa katawan. Kung nag-aalala sa presyon ng dugo o kailangan ng malusog na daluyan ng dugo, magdagdag ng bawang sa luya. Pareho silang may epekto sa pagpapalawak ng daluyan ng dugo at pagpapabuti ng sirkulasyon, kaya malaki ang synergy. Kung may diabetes o kailangan ng pamamahala sa blood sugar, isabay ang cinnamon sa luya. Bumubuti ang kakayahang kontrolin ang blood sugar at ang insulin sensitivity. Ngunit kahit gaano kabuti ang luya, kailangan itong kainin ng tama para maging epektibo. Ituturo ko sa inyo ng eksakto ang mga alituntunin sa pagkonsumo. Ang inirekomendang dami sa isang araw ay 10 gramo. Ito ay katumbas ng 1 piraso ng luya. Mas mainam kung hahatiin ito sa 2 beses sa isang araw, 1 beses sa umaga bago kumain at 1 beses pagkatapos ng hapunan, at kailangan ninyo itong inumin ng hindi bababa sa 3 buwan. Kailangan ng panahon para magbago ang kapaligiran sa bituka at mabawasan ang pamamaga. Sa pagpili ng luya, piliin ang makinis at matigas ang balat. Ang mga kulubot o malambot ay luma na. Itago ito sa isang lalagyan na may takip sa loob ng ref o maaari ring patuyuin para itago. Ngunit may ilang bagay na dapat tandaan. Ang mga umiinom ng gamot na pampalabnaw ng dugo ay dapat kumonsulta muna sa doktor. Ang mga gamot na ito ay tinatawag na anticoagulants, at dahil pinapalabnaw din ng luya ang dugo, maaaring maging masyadong malakas ang epekto ng gamot. Ang mga may bato sa abdo ay dapat ding mag-ingat. Ang mga batong ito na tinatawag na gallstones ay maaaring magpalala ng sintomas kapag kumain ng luya. Ang mga buntis o nakatakdang operahan ay dapat ding limitahan ang pagkonsumo. At kailangan ng pag-aayos depende sa konstitusyon ng katawan. Ang mga taong mainitin ang katawan ay dapat kumain ng kaunting luya. Ito ay ang mga taong madalas mamula ang muka, malakas magpawis, at maiinit ang mga kamay at paa. Para sa kanila, bawasan ito sa 5 gramo bawat araw at isabay ang dates o lemon.
May epekto itong nagpapababa ng init ng katawan. Sa kabaligtaran, ang mga taong malamigin, ang katawan ay maaring kumain ng mas maraming luya. Hanggang 15 gramo bawat araw ay ayos lang. Ang mga mahina ang sikmura ay huwag agad kumain nito nang walang laman ang tiyan. Mas mabuting magsimula sa maliit na dami 30 minuto pagkatapos kumain. Sa simula 3 gramo bawat araw, pagkatapos ng 1 linggo 5 gramo at pagkatapos ng 2 linggo 10 gramo dahan-dahang dagdagan. At mayroon ding mga kombinasyon na dapat iwasan. Kung isasabay ang luya sa gatas, bumababa ang pagsipsip nito. Hindi rin ito maganda kasama ng caffeine o mga pagkain mataas sa taba. Hindi ganap na nailalabas ang bisa ng luya. Iwasan ang pagkonsumo ng luya pagkatapos ng 6:00 ng gabi. Dahil pinapataas nito ang temperatura ng katawan at pinapabilis ang sirkulasyon ng dugo, maaari itong makagambala sa inyong tulog. Bakit pinapagana ng luya ang sympathetic nervous system? Kapag aktibo ang sympathetic nervous system, bumibilis ang tibok ng puso, tumataas ang temperatura ng katawan, at nagiging alerto ka. Maganda ito sa araw, ngunit problema sa gabi. Para makatulog, kailangang ang parasympathetic nervous system ang aktibo at hinahadlangan ito ng luya. Sa katunayan, 30% ng mga taong uminom ng salabat sa gabi ay nakaranas ng problema sa pagtulog. Kaya inumin ng luya bago mag-alas 5 ng hapon. Kung susundin ninyo ng maayos ang mga alituntuning ito, tiyak na poprotektahan ng luya ang inyong kalusugan. Naaalala ninyo ba si Ginang Rosita Cruz na nabanggit ko sa simula, sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na paggamot sa bituka at pagkonsumo ng luya, bumalik sa normal ang kanyang inflammation levels at dumami ng malaki ang mabubuting bakterya sa kanyang bituka. Ang pinakakahanga-hanga ay ang pagbabalik ng kanyang memorya. Hindi lang si Ginang Cruz, si Ginoong Carlos Reyes, 67 taong gulang, ay nabawasan ng 70% ang pananakit ng tuhod na tiniis niya sa loob ng mahigit 10 taon. Resulta ito ng araw-araw na pag-inom ng salabat at paglalagay ng luya sa kanyang mga lutuin. Si Ginang Elena Santos, 69 taong gulang, ay malala ang depression, ngunit pagkatapos ng regular na pagkonsumo ng luya, sinabi niyang gumaan ang kanyang pakiramdam. Dok, ang sarap ng pakiramdam ko pagkagising sa umaga. Pakiramdam ko may kaya akong gawin. Ang mga salitang iyon ni Ginang Santos ay sariwa pa rin sa aking alaala. Mga kaibigan, muli kong lalagumin ang mga sinabi ko ngayon. Ang pamamaga na nagsisimula sa bituka ay umaakyat sa utak sa pamamagitan ng mga daluyan ng dugo. Dito mismo nagsisimula ang demensya at depresyon. Ngunit kung gagaling ang bituka, kasama nitong gagaling ang utak, at ang susi dyan ay ang luya, ang gingerol sa luya ay nagpapababa ng pamamaga, nagpaparami ng mabubuting bakterya, nagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo at nagpoprotekta sa utak. Simulan ninyo ngayon din. Sa umaga, kumain ng 1 piraso ng luya na ibinabad sa pulot at sa gabi uminom ng 1 tasa ng salabat. Kung gagawin ninyo ito ng tuloy-tuloy sa loob ng 3 buwan, mararamdaman ninyo mismo ang pagbabago sa inyong katawan. Mararamdaman ninyong malinaw ang inyong isip pagkagising sa umaga at malinaw ninyong maaalala ang mga nangyari ilang araw na ang nakalipas. Iinit din ang inyong mga kamay at paa at masarap na ang inyong tulog sa gabi. Pakibahagi po ang video na ito sa inyong mga pamilya. Ibahagi ang impormasyong ito sa inyong mga magulang, kapatid at kaibigan. At sa mga komento, ibahagi ninyo ang inyong mga karanasan. Kung anong pagbabago ang nangyari pagkatapos ninyong kumain ng luya o kung ano ang inyong mga katanungan, malaya po kayong magbahagi at sasagutin ko ang bawat isa. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para sa inyong malusog na pagtanda. Maraming salamat po sa panonood ng video na ito hanggang sa dulo. Maging malusog po kayong lahat.